upang mas madaling maipalaganap at maipakilala ang ideolohiyang revolusyonaryong samahan ng katipunan sa masa. Nakita ang importansya ng biswal at nababasang material para may sakatuparan ito. Noong 1896, mahigit 2,000 na tig-8 kopya ng periodikong Ang Kalayaan ang nailathala na una at natatanging beses lang na lumabas ito sa panlimbagan. Ano nga ba ang istorya sa periodikong Ang Kalayaan? Yan ang aalamin natin. Pero bago natin simulan, kung bago ka pa lang sa channel natin, pindutin nyo na ang subscribe button, i-like ang video ito at i-click nyo na rin ang notification bell para updated kayo sa mga bagong video natin. Simulan na natin! Ang pinakabata at intelekwal na miyembro ng katipunan na si Emilio Jacinto ang nagtatag at naging unang editor ng opisyal na periodikong Ang Kalayaan. Ayon na rin sa payo ng doktor at miyembro din ng katipunan ni si Dr. Pio Valenzuela. Pero wala ang periodikong Ang Kalayaan kung hindi dahil kay Candido Iban. Si Candido Iban ay isang Pilipinong nagtrabaho noon sa Australia at nanalo ng 1,000 pesos sa lotorya. Gamit ang 400 pisong donasyon ni Iban, ipinambili iyon ng makinang panlimbagan at ipinangalaga iyon kina Faustino Duque at Ulipiano Fernandez na siyang nag-imprinta ng mga kopya ng Ang Kalayaan. Nagpalipat-lipat rin ang bahay panlimbagan ng nasabing periodiko para makaiwas sa mga espiya at para mailayo ito sa tunay na editor at lokasyon. Ipinalabas ng editor nito na si Marcelo H. Del Pilar na ang punong editor nito ay nilethala iyon sa Yokohama, Japan. Gaya ng inaasahan, nakatulong ang Kalayaan sa pagpapalaganap ng mga ideolohiya at layunin ng katipunan sa masang Pilipino. Sa tulong nito, mula 300 ay umabot na sa 30,000 katao ang mga miyembro ng katipunan na nakakalat sa buong bansa sa taong 1896. Naglalaman ng una at nag-iisang edisyon ng Ang Kalayaan ng mga akdang pampanitika ng mga miyembro nito gaya ng akda ni Jacinto na Pahayag, Pag-ibig sa Tinubuang Lupa ni Andres Bonifacio at Katwiran ni Dr. Valenzuela. Ilalabas sana ang ikalawang edisyon ng Ang Kalayaan pero natuklasan na ng mga Espanyol ang katipunan noong August 1896 at tuluyang sinira ang makinang pang-imprenta sa halip na kumpiskahin ng mga Espanyol. Ang pahayagang Ang Kalayaan ay walang duda na malaki ang naging bahagi nito sa ating tinatamasang kalayaan ngayon. Dahil kung iisipin, bagamat isang beses lang ito naglabas ng edisyon, ngunit isa itong may tuturing napaka-epektibong paraan para mapalakas ang mga puwersa ng katipunan noong 1896. Ito ang nagmulat sa isipan ng mga Pilipino na oras na para lumaban. Base sa ulat ni Pio Valenzuela noong January 1896, 300 lang ang aktibong kasapi ng katipunan. Ngunit sa paglabas ng periodikong Ang Kalayaan, mahigit sa 30,000 na ang lumahok at naging kasapi ng katipunan sa iba't ibang karatig probinsya upang maghimagsik laban sa mga Espanyol.